Hiwaga nga matipapakalo! Apoy ang pinag-uusapan. Nagsimula yun sa tanong na anong profesyon na may pasok pag Holy Week? Tuloy pa rin yung trabaho. Bombero. Bakit may bombero? Kasi may malalang apoy. Yan ang ating mga unsung heroes, mga bayani natin, mga volunteers. Saludo kami sa inyo. Lagi kayo nakikinig sa Barangay LS. Maraming salamat. Marami rin ako mga kaibigan na bombero. Kaya nga na may kanta, di ba? Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko ay anak ng bombero. Bumba siya. Bumba ako. Bumbahan kaming dalawa. Bumbahan kami hanggang hating gabi. Sino ba ang bombero? Noong unang panahon, wala namang bombero. Di ba nga may kwento dyan yung paano mo daw malalaman kung sino yung totoong may malasakit sa'yo? Sabi nila maghanda ka. Malalaman mo kung sino yung mga taong manggagamit. Maghanda ka ng pagkain. Magsisipuntahan. Pero humingi ka ng tulong na isunog. Yung mga pumunta lang, yan ang totoong may malasakit sa'yo. Dahil handa silang magbuwis. Sakripisyong kanilang kaligtasan para lang sa kaligtasan mo. Kaya mabuhay mga bombero. Ngayon, noong unang panahon, ganun lang. Bayanihan lang noong unang panahon. Wala namang propesyon ng pagiging bombero noong unang panahon. Lalo ng panahon ng mga hari at reyna. Si King Caesar, sa Rome yan. O yan na. Hindi ko na naman gusto yung balik. Yan na naman tayo eh. May apelyido yan si King Caesar. Caesar ano? King Caesar salad. Kinakain namin ngayon na. King Caesar salad with macaroni. Ayun yung sauce. King Caesar salad's dressing. Ayun o. Si King Caesar salad. Okay, kwento. Ngayon, ginamit na rin kasi ang apoy hindi lang sa liwanag, sa shelter. Kasi yan ang unang purpose niyan, yung apoy sa shelter. Para uminit ang temperature, para matirhan, mabuhay. Mabuhay ng tama ang mga ancestors natin sa kuweba noong Ice Age. So, temperature, shelter, liwanag, pagluluto. Ngayon, ginamit na rin yan, dumating ang panahon ni King Caesar, armas. Nilalagay, nakita niyo sa mga movies, yung mga pana, may mga apoy. Mga molotov, mga sinusunog, yung sinusunog yung village. So, naging armas na rin siya. Kasi nga, mahirap ang masunugan. Sabi nga nila, manakawang ka na 10 times, huwag ka lang masunugan. At diskumpiyado na naman ang hangsa. Wala na akong ginawang tama sa harap ng taong ito. Paano daw gumawa ng apoy? 3 elemento yun, di ba? Heat, fuel, saka Posporo. Hindi kaya lighter. So parang patayin ng 3 yan parang triangle. Heat, tingnan mo. Direct pa kaya, dodrawing ko lang yung triangle offense. Dodrawing ko lang yung Nagde-demonstrate na naman to si Mama Ro. Abati, Sydney, Australia. Tingnan mo na si Mama Ro. Tingnan mo. Gumawa pa ng drawing board do. Okay na. Okay. Makinig kayo, si team ko na magdo-drawing ngayon. Punta kayo ayun na, nag-drawing na. Triangle, ang tawag dyan, triangle offense. Okay. Iharap mo. Ayan, triangle offense.
Yan ang pinakatatandaan ng ano. Kikita ba nila? Ayan, heat. Dito. Tapos, fuel. Fuel. Tapos, air. Yan. Yan tatlong yan, pag nakumpleto yan, may apoy. Kita nyo? Okay. Ayan pag nakita nyo yan, yung tatlo na yan, heat, fuel, pag may init, may gasolina, may hangin, may apoy. Okay. Yan, Magkakaroon yan ng apoy. Okay. Pag tinanggal mo yan, may heat pero may fuel, walang hangin, walang apoy. Hindi siya magtatagal. Meron mang heat at meron mang fuel. Spark lang. Ngayon, Hindi dito magtatagal. na. Dito si Papa Carlo. Dito ako. Ito si Papa Bol. Bol, diyan ka lang, huwag kang aalis. Wala ka namang kwenta diyan ka lang. Tayong dalawa. Okay. Pasa mo sa akin. Oo. Pasa mo sa akin. Oo. Pag papasa mo sa akin, bumaba ka na. Baba na ako? Baba mo na. Titira mo na? Titira ko na yan. Lupit ito Okay, ganyan lang. Wait lang. Ba't ko ipapasa sa'yo? Bakit? Ha? Kung kaya ko namang itira na. ganun. Anong gagawin ng isa? Wala, dyan lang. You stay there. Stay there. Sit, Ano yan? Scarecrow? sit properly. Ganyan ka lang. Dumi pa ka lang. Yung para sa palayan. Scarecrow. Yan ang tinitignan ng mga bombero. Kaya naimbento ang fire extinguisher. Tinatanggal niyan yung isa doon para mawala yung apoy. Kasi minsan, di ba, nagtataka kayo, binubuhusan na ng tubig. Meron pa rin. Umaapoy pa. Umaapoy pa rin. Paano nangyari yun? Kasi nandun nga yung tatlong elemento na yun. Yun. The heat, fuel, and air. Yun. Ano nangyari ngayon? Tuloy mo. Ito, Papa Jepoy, kwento to sa Pilipinas. Sa bayan ng Apula-Apoy. Etong lugar na ito, hindi lang basta mainit. Palaging may sunog. Alam mo kung sino may pakanahan nito? Sino? Nandun kasi nakatira yung Satanas. Talagang lagi may apoy dyan, may demonyo. Palayasin nyo yan. Tatahimik yan. Pabarangay nyo. Okay, minsan sa bahay, minsan sa kusina, minsan, sa bahay ng mga kapitbahay, talagang laging may sunog, Papa Jeff. Wala pang bombero noon. So, pag inaapulan nila yan, Papa Jepoy. Anong gamit nila? Ha? Pag inaapulan nila apoy. Timba. Tabo at dasal. Yun lang talaga. Yun lang yung tatlong elemento nila, Papa Jepoy. Timba, tabo at dasal. So, isang araw dumaan ang isang matandang lalaking may dalang kakaibang gamit. Ano yan? Siya si Marcus Flaminius. Isang manlalakbay galing sa Imperyong Romano. At sa kanyang bayang pinanggalingan, siya ay kabilang sa grupong tinatawag na Vigiles. Ano yan? Ang pinakaunang grupo ng mga tagapatay ng apoy sa buong mundo. Hindi ba yung Engbitin? Hindi. Yung volunteers na fire truck na violet? Hindi yan? Hindi. Hindi yun. Ngayon? Itinatag ito ni Emperor Augustus noong 24 BCE. Sabi ni Marcos, sa amin sa Roma. Sa Rome? Oo. Sa Rome na invento yung pamatay ng apoy na yan? Oo. Sa amin sa Roma. Kapag may apoy, hindi kami tumatakbo. Kami ang humaharap. So, tinuro niya kung paano gumawa ng bucket brigade. Paano magbantay sa gabi at paano gumamit ng mga fire hook at pump.
Mga sistema. Mga sinaunang kagamitan para apulahin ang apoy. Namangha mga taga-apula-apoy, Papa Jepoy, kaya nang may sunog kinabukasan, hindi sila nagpanik. Sa halip, tumayo si Berong at sumigaw. Mga kabaryo, Water Brigade, assemble! At doon nagsimula ang pinakaunang volunteer fire team Sabi sa rito, Apula-Apoy. Papa Jepoy, makatawa ka, di ka naman nakapunta sa room. Punta na ako dyan. Nung nanganak asawa ko, nandyan ako eh. Sa ano? Sa room. Nandun? Nanganak asawa ko dyan. Nandyan ako. Sigurado ka sa room? Anong mga nakikita mo doon? Nakalagay, delivery room. Emergency room? Oo. Mga anak natin, dinala ko. Kita ko, room. Oo. Emergency room. Tapos, delivery room. Sabi ng doktor, cesarean to, boss. Dinala sa operating room. Di ba, puro room yun? Ano nangyari ngayon? So, ngayon, Papa Jepoy, sila nga yung pinakaunang water brigade. Lagi silang nag-assemble. Sila yung pinakamabilis. At kaya sila tinawag na bumbero dahil nga sa pangunguna ni Berong, kumbaga, ang bilis nila, di ba? Boom! Boom! Nandyan si Berong! At simula nun, tinawag ng Boom Berong! Yung pala yun. At kailan ba dumating ito sa Pilipinas? Noong panahon ng mga Amerikano, 1901. Itinatag ang Manila Fire Department, ang kauna-unahang opisyal na fire department sa bansa. Si Berong. Pero, saan nga ba talaga nagmula ang salitang bombero? Mula sa Kastilang bombero, galing sa salitang bomba na ibig sabihin ay pump o pangbomba na tubig. Bomba siya. Bomba ako. Bombahan kaming dalawa. Bombahan kami. Hanggang hating gabi. At simula noon, tinawag niya siyang Bombero. Boom! Hanga na naman kayo, no? Hindi nyo alam to, no? I-drawing mo nga yung fire extinguisher. Fire extinguisher. Yung dala ng bombero na sinasabi mo, pag ito ang ginamit, tanggal lahat. Tanggal ang apoy. Sigurado ka, ha? Yan yung fire extinguisher na dala ng bombero, ha? Tingin nga. Yan yung kauna-unahan. Tanggal lahat, ha? Tanggal ang apoy. Oo, kumbaga malalamigan ka dito, ma-refresh ka. Tingin. It's about to be so damn hard. Hanip pa, kumpleto ah. Kumpleto yan, ma-refresh ka dyan. Kumbaga matanggal yung init. Triangle din ah. Triangle din yan. Pichel. May pichel. Tapos merong gin. Tapos merong lemon. Tanggal ang apoy. Paano matanggal yung apoy? Ha? Lulublob mo? Re-refresh ka dyan. Re-refresh ka dyan. Hindi, di ba may apoy yan? Meron din. Paano matanggal yung apoy? Ha? May lighter pa yan. Ilulublob mo sa pichel. Dito yan. Hindi ba umaapoy? May sunog. Ay, may pichel. May pichel yan. Lublob mo doon. It's about to be so damn hard. Barangay LS 97.1 Forever Number 1